Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post. Ang balita ngayon, isang nakakagalit na balita po ito. Ito, 107 billion of Philippine Deposit Insurance Corporation used in flood control. Yung assurance na hindi mabangkarote ang ating banking system, no? Philippine Deposit binawasan nila ng 107 billion at ginastos sa flood control na mabuti lang sana kung nakatulong sa komunidad, kundi karamihan dito baka naibulsa lang. Di ba? Ito, lawyer and Geronimo Law founder Rosel Stanley Geronimo seems to be fuming with anger, galit, after it was revealed that the Department of Budget and Management allegedly took 107 billion from the reserve of the Philippine Deposit Insurance Corporation to fund the 2024 unprogrammed funds used during the flood control projects, which are now linked to left and right anomalies. According to Geronimo, almost one-third of PDIC funds were reduced when 107 billion was transferred to the National Treasury. The reason for deposit insurance coverage to fall from 8.8% to 5.5%. Ang laking binawas. Kasi wala nang pundo Rebranded Pork Barrel Fund. Yan po ang sinabi ni Attorney Geronimo. The 2024 unprogrammed appropriations seem to be just a new phase of the former pork barrel. He also added that from previously estimated 310 billion in 2023 PDIC funds dropped to 203 billion after the cash sweep. His warning, it would be enough to cover insured deposits if one of the biggest banks suddenly collapsed, a situation that could endanger the entire banking system. In the Senate Blue Ribbon Committee hearing, DBM itself allegedly admitted that the 107 billion was spent on unprogrammed flood control projects, while the Secretary of the Department of Finance said that there was up to 118 billion that could have been spent on ghost projects in 2023. Sabi Hay, ngayon lang ito nalalaman. Ulitin ko sabi ng Secretary of Finance, si E.S. Recto na ngayon. Ang 2023, 118 billion ginastos para sa mga unprogrammed flood control projects. 2024, 107 billion. 2025, mas malaki pa siguro. Because of this, Attorney Geronimo is calling for the DBM to explain how exactly the 107 billion was used, and the PDIC to clarify if the reserve is still sufficient. It should provide protection to depositors' money. 5 business groups. Ito, yung PCCI, Makati Business Club, PNX, ano pa yung iba, have appealed to return PDIC funds in the 2026 national budget, as its abolition has allegedly caused fears in financial stability and public trust in the banking system. Takot na ang mga negosyante na maglagay ng pera sa bangko dahil wala na silang assurance kung mag-collapse. Paano ngayon babawiin yung Kaya importante talaga na mayroong sapat na pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation. So, kung saan-saan kumuha
ng pera itong gobyernong ito. PDIC, PhilHealth, GSIS, SSS, name it. Basta mapagkunan ng pera, kunan mo at gastusin. That's the legacy. Yan po ang tatak ng bagong Pilipinas ng Marcos Jr. administration. Tapos sasabihin na walang kinalaman ng Pangulo sa korupsyon. Pasalamatin natin siya dahil siya pa ang whistleblower. Siya ang nagbulgar. Sabi naman sino ba yung nagsabi? Former NEDA Secretary Winnie Monson. Sabi na, no, it's not the President. Sabi niya, bago nagsona ang Pangulo, yung mahiya naman kayo, wala na, nauna na si Senator Lacson, nag-iimbestiga na. Meron nang ipapasabog ni Senator Lacson ng mga anomalya. Nang dahil doon, naalarma ang Pangulo, kaya nagsalita na lang siya kasi malalaman at malalaman din pag ilabas ni Senator Lacson ang iyang ma-expose. And I agree with Professor Winnie Monson. It's not the President ang whistleblower sa flood control scam. Nauna ang kalikasan, ang Diyos. Yung ipinagmalaki niya noon last year, fact check ng Karina. Then sunod-sunod, hanggang ito na, nung una, dinidepensahan pa niya na overwhelm lang ang flood control, nandyan sila, nabangga lang ng barko, malakas ang hangin, climate change, new normal na ito, tanggapin nyo na lang, wala tayong magagawa. Nung na-corner na, yun, saka siya nagsalita. So, reactionary itong presidente natin. Hindi niya inuunahan yung problema. Saka na lang siya maggalaw kung nandyan ang problema. Tapos sinasabi ni Senator Lacson na malinis daw ang Pangulo. Wala daw siyang kinalaman doon sa 100 billion insertion na aligasyon ni Saldico. It was former Secretary Pangandaman and Yusek Bersamin ang may kinalaman doon. Ay, grabe talaga ang Senator Lacson. Siya na yung spokesperson, bagong spokesperson ng Palasyo defending the President. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribong ito is makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni si Angkol matagaan og yero nga mag-atop na siya sa iyong balay. So, dito lagi ang balay mga nag. So, nahuman nagyod ang balay. So, nahuman nagyod og atop. So, nindot na kaayo. Imo na to day. Imo na to. Nahuman naman to. So, nindot na gyud kaayo ang yang balay kay nahuman na. So unsa ang imong masulti nga nahuman na gyud ang imong gipatindog nga balay nga natagaan kag yero? Nagpasalamat ko sa Ginoo kay natagaan ko yero. Salamat gyud kay sa nag-sponsor.
Kaya kung wala ang tabang dili gyud ko makabalay. Nanginaot ko nga dagan pa ang matabangan nga sama na ko nga nakabalay. Oh, nakabalay na ka. So pila na ka tuig aya pa ka nakabalay? 2 years na. So 3 years na siya aya pa nakabalay. So nindot na kay ang balay. So nagpasalamat siya sa nagatanaw sa video o labi na sa Ginoo o sa nag-sponsor. Sige, salamat.